Hi everyone, it's me Joyce and welcome back to our channel. So for today's video, I'll be guiding you on how to fill out the form of I-485, or also known as the application to register permanent residence or the adjustment of status. So if you are applying for a green card through marriage in a US citizen, this video is specially made for you. So grab your pen, your documents, and we'll go through each section together. Before we start, Form I-485 is used to apply for a green card while staying in the United States. You can download the latest version of the form from the USCIS official website and make sure to always check the expiration date at the top of the form to make sure it's current. So let's get started. So scroll up lang. So the first page is the information about you. So, sa number 1, kung mapapansin mo, may nakalagay your current legal name. So, yung ilalagay mo dyan is yung full name mo na nung kinasal ka na kay US citizen pagdating mo dito sa United States. So, for example, yung apelido mo is Anderson. So, Anderson, then Kim, yung pangalan mo, tapos Chu, yung middle name mo. Tapos, dyan sa number 2 naman, yung ilalagay mo dyan is yung full name mo nung hindi ka pa kinasal kay US citizen. Tapos, ilagay mo din yung birthday mo. Tapos, merong question dyan, follow-up question regarding sa birthday mo. Have you ever used any other date of birth? Siyempre, hindi naman tayo ganyan. So, ilagay natin dyan, no. Click lang natin yan ng no. Do you have any alien? So, kung meron kang alien number, A number, mag-yes ka dyan. Pero, hindi naman natin sasagutan yan kasi wala naman tayo niyan. So, skip natin yung number 4. Have you ever used or been assigned any other A number? So, no. Click natin yung no. Diyan naman sa number 6, pili lang kayo kung babae ba kayo or lalaki. Tapos, place of birth nyo, city or town of birth. Kung sa Philippines pa kayo pinanganak or sa ibang bansa. Tapos, country of birth. Skip na natin yung USCIS online account number kasi wala pa tayo niyan. Dito sa number 10, yung information na yan is manggagaling sa passport mo. Passport or travel document number, kung kailan yung last arrival mo, expiration date of this passport travel document. So, kailan yung expiration ng passport mo. Kung saan ito na-inissue yung passport mo, tapos yung visa number mo, tapos yung date immigrant visa was issued kung kailan in-issue yung visa mo. Tapos, dito naman sa baba is yung kung saan yung port of entry mo nung pagdating mo dito sa United States. For example, sa city is San Francisco. So, dyan ilalagay mo. Tas state is California. Tapos, yung date ng arrival mo dito sa United States. Tapos, dyan sa number 11, when I last arrived in the United States. So, tayo is under K1 visa. So, dito tayo sa exchange visitor na belong. So, i-X natin yung number, I was expected. Kung dito naman kayo sa parole, itong second box ang yung i-check. So, scroll up lang tayo. Dito sa number 12, yung ilalagay nyo dyan is nung full name nyo nung married na kayo. So, Anderson Kim, for example. Yung Form I-94 departure record number naman, pagdating nyo dito sa United States, after a week nyan, magpa-file kayo ng Form I-9 form via online. Dun nyo makukuha yung number na ilalagay nyo dyan. Tapos, yung expiration date of authorized station on Form I-94, makikita nyo din yan dun sa passport kasi ilalagay yan ng immigration officer kung hanggang kailan na kayo dito sa United States. So, dapat within those months, makasal kayo ng asawa mo. So, yung immigration status on Form 94 class admission, yung ilalagay nyo dyan is K1 visa kasi under K1 visa tayo. Was your last arrival number 13 were physically present in the United States? Yes, of course. What is your current immigration status? So, hindi naman atin na pa alam, wala pa naman nag-change kasi nga, ano pa, yung nakalagay dyan, non-applicable. So, NA lang yung nilagay ko dyan. So, number 15, same lang din yan doon sa immigration status of Form I-9 form kung kailan yung expiration
ng visa natin. So, same lang yan na date yung ilalagay nyo dyan. Kung ano yung nakalagay sa passport nyo na tinakatakan ng immigration officer. So, sa number 16, have you ever been Asian alien crewman visa? So, syempre, no. Did you last arrive in the United States to join a vessel as a seaman? Since K1 visa tayo, ilalagay natin dyan, no. Kung pumasok kayo sa United States, seaman kayo din, ilagay nyo yan, yes. Tapos, dito, ilalagay nyo sa current US physical address, in care of name, pangalan nyo yan nung kinasal na kayo, yung street number and name, city or town, tapos zip code at saka state. Tapos, date you first resided at this address. So, yun din yung date na ilalagay mo kung kailan kayo dumating dito sa United States. So, is this your current mailing address? So, syempre, yes. So, mas maganda na hindi pa iba-iba yung address natin. Dapat kung saan natin ipapadala yung mail, simula nung nag-apply tayo, yun dun lang din para hindi malito yung mga system ng US. So, scroll up lang tayo. So, dito sa part na to, have you resided at your current address for at least 5 years? So, no yung ilalagay natin dyan. Tapos, if you answered no, you need to provide your prior address for the last 5 years. So, dito yung ilalagay natin is yung address natin sa Pilipinas. So, yung street number, city or town, tapos province, postal code, tapos country. Tapos, skip na natin yung from hanggang kailan tayo doon. Hindi na necessary yan. Scroll up na tayo. Dito sa number 19 sa about sa social security card. Yung nilagay ko dyan is no. Kasi, nung nag-apply ako, yung appointment ko kasi September 15. Tapos yung ma-expired yung visa ko September 23. So, usually, kapag mag-a-apply ka ng security card dito, aabot siya ng 2 weeks. So, September 15 ako mag-apply, matatapos siya September 29. So, invalid siya, hindi siya pwedeng i-process. So, nilagay namin dyan, no, kasi wala sa akin. So, mag-aantay na lang ako ng green card ko, saka ako mag-apply ulit ng social security card ko. Kasi hindi pwede siya nagpunta kami, tapos hindi ako pwede makakuha. Tapos, dyan naman sa do you want SSA to issue your social security card? So, kung meron naman kayo, ilagay nyo dyan yes. Tapos, i-provide nyo yung SSN number nyo. Tapos, yes pa rin kayo ng answer dyan. Tapos, core contents disclosure para sa information, para ma-access nila, ilagay nyo lang yes. Kasi since meron naman na kayong social security card. So, sa akin kasi yung part ko, hindi kasi ako pwede mag-process, so nilagay namin dyan no. Pero mag-aantay na lang kami na dumating yung green card ko, saka kami kukuha ng aking social security card. So, scroll up. Dito sa part 2 naman, yung receipt number ay makikita nyo sa visa nyo mismo, sa baba mismo ng pangalan ni petitioner. So, for example, si Gerald Anderson yung petitioner nyo, sa baba ng pangalan ni Gerald, meron nakalagay doon na petition number. Yan yung ilalagay niyo dyan. Tapos, dyan sa I am filing this form I-485, ang ilalagay natin dyan is principal applicant. Kasi tayo yung mag-a-apply eh. Kung derivative naman, need ng information ni principal applicant. So, kailangan mo ilagay dyan sa family name, pero kung hindi naman principal applicant, hindi mo na kailangan lagyan ng mga space provided na box dyan. Yung principal applicant lang yung lalagyan natin. Tapos, scroll down tayo. Dito tayo sa family base naman. So, dito sa family base naman, yung pipiliin natin is person admitted to the United States as a fiancé or child of fiancé of U.S. citizen kasi under tayo sa K1 visa. So, yan yung i-X natin. Tapos, scroll up tayo. Yung i-skip natin tong iba kasi hindi naman tayo employment base eh.
family base tayo kasi under tayo sa K1 visa. So, scroll up lang din tayo ulit. Marami lang tayong i-skip dito ng mga part. Yan. Tapos, dito sa part 3, request for exemption for intending immigrants affidavit of support under section 213A of the INA. So, ilalagay natin dyan is none of this exemption apply to me and I am not requesting an exemption as I am required to submit an affidavit of support under section 213A of the INA. So, dito naman sa part 4, additional information about you. Have you ever applied for an immigrant visa to obtain permanent resident status at a U.S. embassy or U.S. consulate abroad? So, ilalagay natin yan, no, dyan. So, if ever, always remember, no, pag sumagot kayo ng yes sa first, sa mga numbering dito, meron silang follow-up question if nag-yes kayo. So, pag no, meron tayong i-skip na number. Tapos, i-skip na natin yung number 2 since ang sagot natin is no. So, proceed tayo sa number 5. Have you previously applied for permanent residence while in the United States? So, no, syempre. Tapos, ganun din sa number 5. So, scroll up lang tayo ulit. So, sa pinakababa, meron kayong mababasa about employment and educational history. Based sa instruction, provide all of your employment and educational history for the last 5 years as indicated in the instructions. Provide your current employment or schools attended first. So, for example, umalis kayo sa Pilipinas na estudyante, yun yung una yung ilalagay dun sa next page. So, now proceed na tayo doon. So, dito yung ilalagay nyo is yung kung ano yung street, yung city, province, at saka yung postal code, at saka kung anong country. It's either student kayo, kung ano yung work nyo before kayo umalis sa Pilipinas. Ito yung first na ilalagay nyo. Tapos, lalagyan nyo din kung kailan kayo nagsimula, kailan kayo nag-end mag-aral or matapos sa sa pagtuturo nyo. So, dito naman sa baba, it's either nag-abroad kayo or nag-work kayo sa ibang bansa. Dito nyo ilalagay yung pangalan ng employer nyo, or company, or name ng school. Kung yan din. Lahat ng may check dyan, lalagyan nyo yan. City or town, province, kung anong year nag-end yung contract nyo. Dito naman sa part 5, information about your parents. Yung sa akin, yung nilagay ko yung pinakauna is yung papa ko. So, family's name, yung full name ng papa ko. Yung number 2, hindi ko na nilagyan kasi di ba wala namang changes sa pangalan ng lalaki sa Pilipinas. Di naman mag-iiba yung pangalan nila kapag kinasal sila whatsoever. So, skip lang natin yan. Tapos, ilagay din natin yung date of birth ng papa natin. Next naman ilagay natin is yung country of birth ng papa natin dyan sa number 4. Tapos dito naman sa parent 2, dyan ko nilagay yung isang pangalan ng mama ko. So sa first part, ang nilagay ko dyan is yung pangalan niya, full name niya nung kinasal na siya. Dyan sa number 6 naman, yung nilagay ko dyan is nung pangalan niya nung dalaga pa siya. Huwag yung kaligtaan yan ha. I-fill up natin yung number 6. Tapos number 7, date of birth, at saka yung country of birth. Diyan sa information about your marital history, question lang naman dyan is kung kasal ka ba, divorced, widowed, if you are married, is your spouse a current member of the U.S. Armed Forces or U.S. Coast Guard? So, ilagay nyo dyan, yes, o hindi naman, no, kagaya ng sa akin, or not applicable, and A. How many times have you been married? So, sa akin, this is my first time. So, 1, yung nilagay ko dyan, kung sa inyo pangalawa or pangatlo, 2 or 3 yung ilalagay nyo dyan. Tapos, ito naman is information about your current marriage. Ito yung information ni hubby nyo. Ilalagay nyo dyan yung full name niya, yung birthday niya, kung saan siya pinanganak,
at saka yung address niya dito sa United States. Scroll up tayo, tapos dito naman is information about your marital history. So, kung anong city kayo kinasal or town, sa amin, nilagay ko dyan is Fresno, tapos yung country is United States, tapos yung state or province naman is California. Tapos, is your current spouse applying with you? So, syempre, hindi naman siya mag-a-apply, tayo lang naman. So, i-check natin na box is no. Tapos, yung sa the rest na information na yan dyan, i-skip lang natin siya. So, mag-scroll lang tayo pataas. Scroll lang tayo. Tapos, next page, ito naman is information nung anak nung asawa mo, ni US citizen. So, dito, ang question dyan is, the term children includes all biological or legally adopted children, as well as current stepchildren of any age, whether born in the United States or other countries, married or unmarried, living with you, or elsewhere, includes by any missing children and those born to you outside of marriage. So, mayroong dalawang anak si asawa ko, so ilagay natin doon 2. Tapos, dito sa child 1, ilalagay mo kung sino yung panganay, tapos child 2, sino yung sumunod. Ganun lang, ilalagay mo din yung kung saan sila pinanganak, at saka kung ano yung relationship mo doon sa bata. So, sa akin, nilagay ko is stepson or stepchild, ganun. Ganun lang din yung gagawin mo doon sa child number 2, doon sa sumunod sa panganay na anak. Okay, so, ganun din, provide ka lang din ng full name niya, tsaka country of birth, at saka kung ano yung relationship mo doon sa bata. So, scroll up na tayo, dito na tayo sa biographic information. So, usually, itatanong dito is kung ano ethnicity mo. So, number 1, ilagay ko dyan, not Hispanic since Asian tayo. So, number 2, race is Asian. Tapos, dito, sa number 3, ilagay mo yung height dyan via feet, at saka inches din niya. Sa weight naman niya, kailangan nakalagay siya via pounds. Itatanong din yung eye color mo, hair color, tapos piliin mo lang dyan kung anong box na bibelong. So, scroll up naman tayo. Dito usually mga grounds about mga crimes, mga organization, may mga sinasalihan ka ba? So, wala naman akong mga ganyan, mga foundation. So, lagay ko lang dyan, no. Kung mag-answer naman kayo ng yes, kailangan nyo sagutin lahat dito na nakaprovide sa number 2 hanggang 4. Kung ano ang name ng organization na sinasalihan nyo. Kailangan nyo i-provide lahat yan dyan sa mga boxes. So, since no naman tayo magsagot doon, i-skip na natin yung mga ibang questions. Kasi meron nakalagay dyan, if you answered yes to item number 1, complete item numbers 2 to 9. If you were a member more than 2 organization, use the space provided in part 14 for additional information. So, sagot naman natin is no, so hindi na natin kailangang sagutin yan. I-skip na natin yan at proceed na tayo sa number 10. So, scroll up tayo. So, dito naman is more on mga pagpunta mo sa US. Kung na-denied ba, dito sa number 10, denied admission to United States. So, lahat ng sinagot ko dyan is no. Kasi, first time naman lang natin dito eh. So, always, kagaya ng sabi ko kanina, pag meron kayong mga item na sinasagutan na yes, merong mga additional question yun or follow-up questions. So, kagaya dito, 10 to 19 no yung sagot ko. So, hindi ko na kailangan sagutin yung number 20 at saka number 21. So, iniskip ko na yan siya. So, dito naman tayo sa criminal acts and violations. So, usually talaga lahat ng sagot ko is no. Kasi wala naman akong mga criminal cases or mga ganun. So, ganun din sa number 23 hanggang sa number 28, 29. Iniskip ko yan kasi kung yes ang sagot ko sa number 28, saka ko lang sasagutan yan sa number 29. So, hindi no naman yung sagot natin sa number 28. So, skip na natin 29. Ganun din sa 30 to 35A. So, hindi ko na sinagutan yung 35B.
Diretso ako sa 36, tapos sa 37. Tapos, scroll up lang tayo. Usually, more on mga no na to dito. Yes, no, answerable question. So, dito, about naman to sa mga crimes na to, mga fraud, ganun. So, dito, ano lang nilalagay mo dyan din? No. Always remember, kung pagsagot ka ng yes, may next question. So, in-skip ko din yung 40. Proceed lang ako dito sa 42. Tapos, hanggang sa pinakababa na yan, no lang lahat ng sagot ko dyan. Tapos, sa part 9, ganun din. Puro no lang din. Puro no. No lang din yung lahat ng sagot ko dyan. Sa public charge naman, dito sa public charge, yung pipiliin natin dyan ay I do not fall under any of the exempt categories. Yan yung i-click mo. Tapos, if you selected I do not fall under the exempt categories listed above will complete items 57 to 66. So, hindi na natin to yung sinagutan kasi hindi naman tayo na-fall sa exemption. So, proceed na tayo sa number 57 to 66. Yan yung sasagutan natin kung anong size ng household nyo, ilang tao sa loob ng isang bahay, kung household income, household assets, lahat ng may mga check sa gilid, lahat yan sasagutan nyo. Tapos, dito sa number 61, what is the highest degree or grade of school you have completed? So, ako, 1 or more years of college credit lang. Wala akong degree kasi second year lang yung natapos kasi second year college, di pa ako natapos. So, kayo dyan, pili lang kayo. Kung master's degree man kayo, bachelor's, professional degree, lahat ng certificates na natanggap nyo, ililist nyo dyan sa number 62. Tapos, sa number 63 at saka sa number 64, ang sinagot ko doon ay no. So, if ever na magsagot kayo ng yes dito, kailangan yung sagutan yung mga boxes na sa loob, sa next, yung nakalagay sa next page. So, no man yung sa akin, so in-skip ko na yun siyang sagutan. So, scroll lang tayo pababa. Tapos, yan yung sasagutan nyo kapag sumagot kayo ng yes doon sa number 63 at saka sa number 64. So, yan. I-skip ko na yan kasi nga no nga yung answer ko. So, number 67, hanggang pababa, no lang din lahat ng answer ko dyan. Yung mga illegal entries or mga violations. So, no lang yung mga sagot natin dyan. No. Ganun din sa 76. So, dito sa 76 is sumagot kayo ng yes. Kailangan yung sagutan din yung number 77. So, no man yung sagot ko, i-skip na natin yung number 77. So, proceed tayo sa 78A. No lang din yung sagot ko dyan. Mga no lang yan. So, hindi na ko na sinagutan yung 86 kasi no man yung 85 ko. So, proceed tayo sa next page. Scroll up lang tayo. Tapos, dito, sa applicant's contact information, yung applicant daytime telephone number, yan yung mobile number na ginagamit mo dito sa US. Kung meron ka ng US number, yan yung ilagay mo. Tapos, yung applicant's email address, yan din yung email na ilagay mo nung simula na mag-apply ka pa lang papunta sa US. Tapos, ilagay mo din dito yung signature mo. Tapos, yung sa date of signature, yung nilagay ko is kung yung date nung pinadala na namin yung documents. Okay? Tapos, scroll up lang. Doon sa pinaka-last na part ng page, ilagay mo yung complete name niyo dyan. Complete name nyo nung kinasal na kayo. So, yun lang. Tapos na tayo mag-fill out ng form ng I-485 or Adjustment of Status. So, thank you so much, guys. That's it. So you've just completed your Form I-485. I hope this tutorial helps you to fill out your application correctly and confidently. If you find this video very helpful or useful, don't forget to click like, share it to your friends or to anyone who is applying green card in 2025
and click subscribe and click that notification bell so you won't miss any of my videos. So that's it for today's guys. Thank you for watching and see you in my next video. Bye!